Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, at inyo akong samahan sa pagbasa ng ating batayang teksto sa gabing ito na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Aklat na Apostol Marcos, Kabanata 10, mga talata 17 hanggang 27 na ganito ang sinasabi. Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangalulunyag, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinupad ko na mula sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at nalungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy, sino ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Tayo po'y pinagpala ng Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito na kami ay yung pinagkatipon-tipon sa bawat mga tahanan ng iyong mga anak. Upang ikaw, O Diyos, ay sama-sama naming mapapurihan, maitaas at sama-sama kami makapakinig ng iyong mensahe na siyang patuloy, O Diyos, na magiging tanglaw sa aming daraanan. Samahan nawa kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa aming banal na gawain ito. Nawa, O Diyos, buksan mo ang aming mga puso at isipan na siyang pagpupunlaan ng iyong mga banal na salita sa mga nais mong ipahayag sa amin. Nawa, Panginoon, sa iyo lamang nakatuon ang aming mga isip, ang aming mga puso para sa gawain ito. At nawa, O Diyos, ikaw nga nawa ang maitaas namin at madakila sa aming pagsasama-sama sa bawat tahanan. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Kumusta ang mga kalusugan, ang mga trabaho sa loob at labas ng tahanan? Kumusta po sa mga nag-aaral ng online class at ganoon din ang module? Kumusta po ang mga nanay, mga parents, lolo-lola na siyang tumutulong para sa mga modules ng ating mga anak? Nawa kahit po mayroong kahirapan, ang pagtahak natin sa new normal na ito ay may saya pa rin po tayo sa ating mga puso at may saya pa rin at galak nating hinaharap at ginagampanan ang mga pananagutan natin sa buhay. The secret of happiness, ika nga, is to accept the unfavorable situations sa ating buhay at italaga sa Diyos ang mga ito upang tayo ay maka-travel light. Masaya po ba tayo sa ating buhay sa ngayon, mga kapatid? Dalawa lang po siguro ang maaari nating isagot. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Dahil nga sa makaganapan sa ating kapaligiran, lalo na ang dulot ng pandemyang COVID-19. Pero magkagayon man, mga kapatid, tanungin pa rin po natin ang ating mga sarili, sapagkat ito po o dito po nakasalalay ang isang makabuluhan at makahulugan na buhay natin, ang pagiging
masaya at magalak sa buhay. Sino ba naman po ang nagnanais na maging malungkot sa buhay, hindi po ba? Siyempre, lahat po tayo nagnanais na maging magalak at maging masaya sa buhay. Hindi lamang po tayo, kundi maraming mga mamamayan ang nagnanais na maging masaya sa buhay. At hindi lamang din po sa ating bansa o ang ating bansa ang nasasadlak sa kahirapan. Marami pong mga bansa sa buong mundo ang hirap po sa ngayon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Dito lamang pong nakaraan mga kapatid, noong October 31, Sunday evening, over 148,000 COVID vaccines doses such as AstraZeneca, Moderna, Pfizer, and Sinovac ang nasira po o nasunog sa Pagadian City Fire. Hindi lamang po COVID vaccine po ang nasira, kundi pati na rin po ang mga vaccines for hepatitis, vaccines for measles at ganun din sa polio. Na siyang vaccine po sana para sa 26 na mga municipalities at 1 component city po ng Zamboanga del Sur. Isa pong nakalulungkot na pangyayari na ito sana ay makatutulong para sa kalusugan at proteksyon at kaligtasan po ng bawat mamamayan. Nakita din po na mayroon din daw na blood supply shortage sa lugar na ito at sa parts po ng Lanao dahil sa pagkakadamage ng PRC office po nila. Tsak po na nakapagludulot ito ng kabalisahan sa maraming mga mamamayan lalo na may kinakaharap na pandemya. Ang iba't iba ring current issues sa ating bansa na nagbibigay ng kabalisahan sa bawat isa. Like po ang hindi matapos-tapos na drug war, killing of political activists, community leaders, church leaders natin, human rights defenders, pag-atake sa civil society, ganun din po yung children's rights at mga iba't ibang klase ng violence at marami pa pong iba. Ang lahat po ng ito ay nakapagbibigay ng kabalisahan at kawalang kasayahan o kaligayahan sa bawat mga mamamayan. Maari rin ang mga nasasadlak sa kahirapan dahil marami ang mga nawawalan po ng hanap buhay. Sila po'y nalulungkot din at dala rin ang pagtaas po ng inflation rate na siyang dahilan po ng pagtaas ng mga prices ng mga pangunahing bilihin po natin. Mga needs natin, mga basic needs natin. Marami na rin po ang mga mayroong malulubhang sakit na walang pampagamot, walang panggastos, walang pantustos, walang pambili ng maintenance sa mga gumagamit po ng gamot na pang-maintenance nila sa kanilang mga karamdaman. Marami pong nadadala sa ospital na hindi tinatanggap na ng ospital. Umuuwi ng patay o ang iba'y umuuwi abuna. Kalunos-lunos po ang mga ganitong pangyayari sa buhay natin sa ngayon. Marami na rin po ang dumadaranas ng anxiety at depression. At sa ganito pong pangyayari mga kapatid, masasabi nga po ba natin na masaya pa ba sa buhay ang mga tao? Papaano nga ba magiging masaya sa kabila po ng lahat ng mga hamon na ito na tiwala wala na pong katapusan? Ang lahat po sa atin ay naghahangad ng kahit kaunting kaginhawaan sa buhay. Lahat po ay nagnanais na makasilay ng kaunting pag-asa at na ito ang siyang mag-uudyok sa atin ng kasayahan, kaligayahan at kagalakan upang makapagpatuloy sa takbo ng buhay sa daigdig na ito. Yung iba po ang ginagawa para masaya ay nagpupunta sa mga malls kahit po may banta na panganib. Sige pa rin para lamang maibsan ang lungkot na nadarama. At nito nga pong nakaraan sa Dolomite, marami pong mga nagpuntahan at marami tayong makikitang mga tao na titingnan po natin papaano nga ba magkakaroon pa ng contact tracing po sa lahat ng mga dumalong iyon once na may mag-positive. Sana naman po ay wala. Kahit na wala pong bibilhin, ang iba nagpupunta rin po sa mga malls, nasisiyahan na sa pagtingin-tingin ng mga nakadisplay na mga bilihin, palakad-lakad, nare-relax na po. Yung iba naman, gagala sa kung saan-saan, magbabike, dun sa mga lugar na makakalanghap sila ng sariwang hangin at malayo sa dating kapaligiran. Ang iba naman po ay nagiging abala sa pagpunta sa mga bukirin upang doon ay makapagtanim, makapagpalakas po ng katawan. Yung iba naman dinadaan sa paglalaro ng mga sugal, pag-inom, o yung iba naman po'y dinadaan na lang sa pag-awit, pagtugtog ng mga instrumento, pagdodrawing, pagagantsilyo, pagluluto para may maibenta at ganun din po, masaya na rin sila na may pantawid sa pangailangan ng kanilang pamilya.
sa mga pahirap at pabigat na buhay po sa ngayon. Dahil napakaraming babalas sa atin, lalo ito ay may kaakibat na danger sa ating buhay, sa kalusugan, kaligtasan, at iba pa. Mahirap man po ang buhay mga kapatid, kailangan pa rin natin magpatuloy. Alam natin, kasama natin ang Panginoon. Mga kapatid, muli tanungin po natin ang ating mga sarili. Papaano nga ba ako magiging masaya? Papaano nga ba ako magkakaroon ng tunay na kaligayahan at kagalakan sa buhay? Sa atin pong batayang teksto sa gabing ito na nakasaad sa Ebanghelyo ni Apostol Marcos, ito din po ang tanong ng lalaking mayaman kay Jesus. Ang tanong po niya dun sa verse 17, verse 17b, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay o magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan po, ang pakahulugan nito ay tumutukoy ito sa kaloob na walang bayad ng Diyos na makakamtan sa pamamagitan lamang ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagsampalataya sa Kanya na Siya mismo ang buhay at pagkabuhay na maguli. Nagpapahiwatig ito na ang lahat ng tao ay may buhay na nananatili at hindi natatapos magpakailanman. Kung isasalin po natin ito sa ating modernong salita, ang pakahulugan po ng buhay na walang hanggan ay yung salita pong kaligayahan. Ang lalaking mayaman po sa kwento ay isang maiilarawan na siya ay isang mabuting tao. Siya po ay masunurin sa batas at wala siyang inaapakan na tao. Sa ganito pong diwa, magiliw na tiningnan at nalugod sa kanya si Jesus. Maaring humanga pa nga si Jesus sa taong ito. Nasa kanya na ang lahat pero hindi pa rin maligaya ang lalaking mayaman. May nakita po si Jesus na isang bagay na kulang sa lalaking ito. Kaya sinabi po ni Jesus sa kanya, Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Marahil sa tinuran po ni Jesus, nagulat ang lalaki, nalito siya kung ano ba ang dapat niyang gawin. Nalito siya sa sinabi ni Jesus na kondisyon sa kanya. At dahil siya ay napakayaman, mahirap para sa kanya ang gawin ito. Sabi nga po sa verse 22, na manglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Sa pananaw po ng mga Hudyo, mga kapatid, ay kinalulugdan ng Diyos ang mga taong mayaman. Kaya po siguro namangha ang mga apostol sa tahasang pagsagot ni Jesus sa mayamang lalaki sa katanungan sa kanya. Nakita po natin na sa panayam ni Jesus at ng lalaking mayaman na hindi malayo ang loob ng lalaki sa panuntunan ng Diyos. At ang nais na bakunan ng lalaking ito sa kanyang buhay ay ang kakulangan sa kanyang mga ginagawa upang makamit niya ang buhay na walang hanggan o kaharian ng langit. At ang kakulangan na iyon ang siyang nagpalungkot sa kanya, siyang nakapagbigay ng panlulumo sa kanya. Dahil sa kanya, pinakamahirap itong gawin, ang talikuran, ang kayamanan, para sa masigit pang kayamanan. May kasabihan nga po, so near and yet so far. Malapit na sana niyang ma-achieve yung kanyang ninanais, ang kanyang aim, but in the end, siya ay nag-fail. Para bang ang kaligayahang ninanais niya ay naagaw sa kanya dahil na-desperate siya, na-heartbreak siya at hindi niya kayang bitawan yung nais na kondisyon ng Panginoon sa kanya. Hindi naman kasi talagang madali na gawin ang pinapagawa sa kanya ni Jesus. Para kay Jesus, hindi sapat ang pagsunod lamang sa kautusan, kundi ang pagtupad din ito sa pamamagitan ng paggawa. Hindi po nakasunod ang lalaking mayaman na ito. Ang kanyang problema po ay nakasalalay sa maling pinagsasandigan ng kanyang mga kayamanan. Yung kanyang puro-puro para sa kanyang sarili. Pag-aakala na natupad na niya ang lahat ng kautusan ng Diyos, ang demand ni Jesus ay napakabigat at hindi mababata ng tao sa kanyang sarili lamang, sa kanyang sariling talino, sa kanyang sariling kakayahan. Dahil ang lalaki nga pong ito ay nakasandig lamang sa kanyang sariling kayamanan. Ipinakita lamang niyang hindi niya kayang sundin at gawin ang iniuutos ni Jesus sa kanya. Marapat niyang gawin dahil
sapagkat kailangan po niyang gawin ito upang makamtan yung kanyang ninanais. Gusto niyang maging maligaya, ngunit ayaw naman po niya itong pagtrabahuhan. Ayaw naman niyang sundin si Jesus. Ayaw niyang gawin ang kondisyon na sinasabi ni Jesus dahil para nga sa kanya, mahalaga at higit na mahalaga sa kanya ay ang kanyang kayamanan. Hindi niya kayang ihiwalay ang kanyang sarili at puso sa kanyang kayamanan. Ito po ay isa lamang sa katuruan ni Jesus na nagsasabing ang kayamanan ay hadlang sa pagsunod sa kanya bilang isang tapat na alagad. Bakit po kaya? Una, dahil ang kayamanan po ang tanging hangad ng ating mga sarili. Ang tao ay walang kasiyahan pagkat kahit na matugunan ang pangailangan ng tao, hindi po dito natatapos ang kanyang paghahangad pa. Ang tao ay hindi nakukontento sa buhay at kung anong mayroon siya. Ang iba nais pang higitan ng kanyang kapwa hanggang sa siya'y makagawa na ng masama para lamang makamtan ang kanyang hinahangad. Ang tao po madalas ay naghahanap ng luho na siyang pag-uukulan ng kanyang pinagpagalan sa buhay. Hindi na needs, but wants. Pangalawa, madalas po ang kayamanan ay siyang nagiging pabigat sa pagsunod natin sa kanya. Mahirap kung isuko ang maraming kayamanan na pinaghirapan. Dahil dito ginugol ang lahat ng lakas, panahon, kakayahan, katalinuhan. Mahirap po nating isuko ang mga higit nating binibigyang prioridad din sa buhay. Hindi lamang po ang kayamanan. At ang pangatlo, dahil ang kayamanan ay siyang umaagaw ng ating atensyon sa Panginoon. Ang nais po at hangad ng Panginoon ay isuko ng kanyang mga alagad ang buhay nila ng buong buo sa Kanya. Nais din po ni Jesus ito para sa atin upang tayo po'y magkaroon ng panahon sa Kanya. Hindi lamang natin ibinubuhos sa ating sariling kagalingan at kapakanan ang ating mga lakas, kakayahan, tinatangkilik, kundi ipagkakaloob din natin sa Kanya na siyang walang tigil at walang humpay na nagkakaloob ng lahat ng ating pangailangan, kakayahan, katalinuhan, kayamanan at hininga ng buhay. Para sa lalaking mayaman siguro po, naisip niya, sobra naman si Jesus kung magdemand. Dahil tiyak, habang buhay niya pong pinagsikapan na makamtan ang mayroon siya, yung kayamanan na mayroon siya. Ang lalaki pong mayaman sa kwento'y nagpakita sa atin na mas hinahanap niya ang kanyang kayamanan. Nagsilbing pabigat ang kanyang kayamanan sa pagsunod niya sana kay Jesus. At ang kanyang kayamanan ang naging kaagaw o kahati ni Jesus sa kanyang puso. Higit niyang pinahalagahan at binigyang atensyon ang para sa kanyang sarili kaysa kay Jesus. Saan ba nakasalalay ang ating kaligayahan o ang ating kagalakan sa buhay, mga kapatid? Sa kayamanan po ba? Sa katanyagan po ba? Sa posisyon ba natin na tayo'y tinitingala dapat sa lipunan, anong kapitbahay natin o ng kapwa natin o mga kaibigan natin? Sa power ba? Sa pagiging masunurin ba sa batas ng Diyos? O sa pagiging masunuring Kristiyano nawa? Malinaw po sa sagot ni Jesus kung ano ang nagbibigay kaligayahan sa tao. Kung papaano makakamit ang buhay na walang hanggan, ang kaharian ng langit. Ito ay ang pagtalikod sa anumang mga nakakasagabal sa ating pagsunod at pag-ibig sa Kanya. Anuman po ang higit nating pinapahalagahan at iniibig, ito po ay nakakasagabal sa ating pagsunod sa Kanya. At ito rin ang nagpapapanginoon sa atin. Kaya sabi po ni Jesus sa verse 23b, napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sa verse 25 po, binanggit, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Bagaman hindi po sinabi ni Jesus na kawawa ang mayaman o mayayaman dahil marami silang kayamanan. Nais lamang pong bigyang diin dito ni Jesus ay walang dapat maging hadlang sa pagnanais nating pagsunod sa Kanya. Hindi lang para sa mayayaman ito sapagkat kahit ang mahirap man po ay maaari ring matali sa mga material na bagay sa simpleng maling pagnanasa natin sa mga ito. Tanging nais po na ipabatid sa atin ni Jesus ay alam po dapat natin ang mga pinahahalagahan natin sa buhay.
Hindi dapat inuuna ang kayamanan o material na bagay kaysa sa Diyos. Oo nga, kailangan po natin ang salapi upang mabuhay, ngunit huwag po nating hayaan na ito ang magpapanginoon sa atin. Hindi po masama ang paunlarin natin ang ating mga sariling buhay para sa ating pamilya, para sa future ng ating pamilya. Kundi huwag lamang po nating hayaan na tayo ay kinokontrol ng lahat ng ito. Nagiging alipin tayo ng lahat ng ito na nawawalan na tayo ng panahon sa Diyos at hindi tayo makasunod sa Kanya. Ang Diyos ang Diyos po ay dapat po nating unahin sa ating buhay. Ang pagtupad sa Kanyang kalooban ang dapat po nating pinahahalagahan sa lahat. Ang atin pong sarili dapat ang pinakahuli. God first, others ang pangalawa, and the third is ourselves. Kaya lang po madalas ito po ay baliktad. Self, others, and God. Pinakahuli po ang Panginoon. The secret of happy life ay ang pagsunod po kay Kristo. Ang na kay Kristo. Ang pag-abot din sa ating kapwa. Dahil ito yung tinanggihan ng mayamang lalaki. Ayaw niyang ipamahagi ang kanyang mga ari-arian sa mga dukha. Ayaw niyang mayroong makinabang pang-iba sa kanyang pinagpagalan. Tunay na siya po ay naging sakim. Dahil ito po ang magbibigay sa atin yung secret ng happy life natin na pagsunod kay Kristo at na kay Kristo at pag-abot sa kapwa, ito po ay magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Dahil kahit po na sa mga hindi mabubuting pangyayari sa ating buhay, ay makikita natin ito pa rin ay biyaya ng Diyos sa atin. May tinuturo sa atin, may tinutuwid sa atin. May nais ipagawa ang Diyos sa atin na misyon natin. May nais siyang makita sa ating mga sarili na dapat natin gawin. Tinuturuan at tinutulungan tayo ng Diyos na maging matyaga, maibigin sa kapwa, matulungin sa kapwa. Ito po yung way upang maalis natin ang ating pagiging makasarili at pagtuon natin ang pansin sa ating mga sarili lamang. Tayo po'y Kanyang pinababanal upang patatagin din ang ating buhay espiritual at pananampalataya sa Kanya. Kapag tayo po ay nasa Kanya, wala tayong hindi magagawa, di po ba? Dahil Siyang nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang makaganapan sa ating buhay na hindi kanais-nais. Bago po matapos ang mensaheng ito, mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento ng isang napakayamang lalaki. Isa daw po siyang napakayaman na lalaki na unang namatay sa COVID doon po sa Espanya. Siya daw ay isang chairman ng isang malaking bangko. Siya po ay nagngangalan na Antonio Montiero. Noong siya po ay namatay, naglabas ang kanyang anak ng isang statement. Sila daw ay mayamang pamilya, mayaman na mayaman, pero noon pong nagkasakit ng COVID ang kanyang ama, mag-isa lamang siya sa ospital at siya ay namatay na mag-isa. Ang pera niya ay naiwan sa kanyang bahay, hindi nakatulong sa kanya upang dugtungan ang kanyang buhay. Buong buhay po ba talaga ng tao, mga kapatid, ay hinahabol natin ang kayamanan o salapi? Tingnan po natin ang kwentong ito. Hindi niya nadala ang kanyang kayamanan sa kanyang pagpanaw. Buong buhay ng tao ay naguhugol sa pagpapakapagod upang makamit ang kayamanan. Ngunit kapag tayo po ay nasa bingit na ng kamatayan, kahit napakarami po nating salapi at kayamanan, ay hindi ito ang tunay na makapagliligtas sa atin. Mapalad na kung madudugtungan ang buhay at mapapagaling tayo sa karamdaman. Biyaya na po yun. Isa lamang pinapahayag sa atin, mga kapatid. Hindi tayo mabubuhay dahil lamang sa kayamanan natin, kundi mabubuhay tayo dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Dahil Siyang tagapagkaloob ng buhay sa atin. Kung loloobin niyang tayo mabubuhay at gagaling, ay ibigin ito ng Diyos at igagawad sa atin. Ang kayamanan ay kaloob po ng Diyos sa atin, hindi upang ito ay maging sentro ng buhay natin, kundi upang kilalanin na tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan at kapangyarihan na ipagkaloob ito sa atin. Kung kaya, marapat po natin na unahin siya sa ating mga buhay. Sa katunayan, wala tayong madadala sa ating pagpanaw sa daigdig na ito. Sabi nga po sa 1 Chronicles chapter 29 verse 15, "We are here for only a moment. Visitors and strangers
in the land as our ancestors were before us. Our days on earth are like a passing shadow, gone so soon without a trace. Nakakalimutan po natin ito madalas, mga kapatid. Para sa atin may mga bagay na we desperately need and can't live without. And we think it makes our lives easier and manageable. Things that brings us comfort or things we tend to know that can protect us. Maaari ngang sa isang iglap ay mawala sa atin ang mga kayamanan ito o anumang mayroon tayo. Libre nga po ang binigay sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan, ang kaligayahan. Ngunit tayo ay tumatanggi sa tunay na kayamanan ito. Sana yung paghabol po natin sa masaganang buhay natin sa daigdig na ito ay gayon din ang higit nating paghahabol at pagnanasa sa buhay na walang hanggan at sa Diyos. Mabubuhay po tayo na walang karangyaan sa buhay, ngunit kailanman hindi tayo mabubuhay na walang Diyos sa ating buhay. Nasain po natin na maranasan ang tunay na kaligayahan sa ating buhay na kailanman hindi po kayang ibigay ng mundo. Kaya ang hamon po sa atin ng ating Panginoong Hesus mula sa ating kwento sa gabing ito, mga kapatid, ano nga ba ang kaya nating isakripisyo para sa ating kaligtasan? Para sa buhay na walang hanggan? Para sa ating tunay na kaligayahan? Ano ba ang pwede nating talikuran para kay Jesus? Ano ba ang pwede nating bitawan para kay Jesus? Ipinanganak tayo ng minsan lamang tayo daraan sa daigdig na ito. Kung kaya po, habang mayroon pang oras at pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, gawin na po natin ang nais niya para sa atin. Huwag na natin sayangin ang pagkakataon ibinigay niya sa atin. Huwag natin talikuran ang biyaya na ibinibigay niya sa atin. Tulad po ng mayamang lalaki sa kwento, nawa hindi po tayo lumisan sa mundong ito na mayroong lungkot dahil marami tayong regret at pinagsisisihan na hindi natin ginawa para sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil kung sinasabi nating tanging si Jesus ang ating yaman, mayroon tayong kagalakan at kaligayahan na uuwi sa ating Panginoon kapag araw na ng ating paglisan sa mundong ibabaw. Hangarin at naisin po nawa natin na tayo ay maging tagapaghatid ng kanyang mabuting balita para sa iba. Naisin po natin tayo ay maging daluyan ng kanyang pagpapala para sa iba. Idalangin po natin sa Diyos na tulungan tayong makita natin ang tunay nating kaligayahan na hinahanap natin upang tayo pong lahat ay maka-travel light. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid. Good night and God bless you all.